Walang hiya ka! Napaka-walang hiya. Walang hiya ka, oh. Nabuntis ka ng walang nobyo? Magpaliwanag ka! Kaninong bastarong batang ito? Kailangan mo pang manganak? Talagang magdudulot ito ng kahihiyan sa pamilya Su. Sinaktan niyo ako! Suzy, saan mo ko dadalhin? Basta ipadala kita sa kama ni Mr. Key. Bibigyan niya ako ng 1 trillion yuan. Ikaw ay ang kapatid na babae. Paano ito posible? Dapat mong pagsilbihan si Master Key na mabuti, ate. Bilisan mo, naghihintay pa si Master Key. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. May lakas loob ka pa rin tumakas? Pinarusan ako ni Master K. Ngunit sinabi ni Keisha, kung papayag ang i-abort ang batang ito, kailangan ka pa rin niya. Hindi kanya pinag-uusapan. Magpasalamat ka na lang. Kung ayaw mong sumuko, tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Hindi ka makakatakas. Ang bata! Ang anak ko! Nakikiusap ako sa inyo! Hayaan niyo ang anak ko! Suwail ka rin gaya ng nanay mo, hindi marunong sumunod. Alam mo ba kung paano siya namatay? Ito ay si Libby mula sa Lee Group. Tulungan kami mag-set up ng trap. Tumalon mula sa building! Mamatay ka na! Bakit ang daming dugo? Ma, hindi siya patay, di ba? Walang nakakita. Tumakas na tayo. Miss Lilian, ang iyong ina, sama-samang bumuo ng proyekto ng Chengmang kasama ni Lishi. Makalipas ng ilang araw, biglang tumulon sa billing at nag-suicide. Pitag ba ito ni Libby? Kailangang imbestigahan mga kumpidensyal dokumento ni Lee Group. Noon ko lang nalaman. Alam ko na. Ibakante ang oras ngayong hapon. Bibisitahin ko ang lola ko. Ngayong hapon, ikaw ay may appointment kasama ang CEO Su. Paumanhin, kakansilahin natin ngayon. Tigil. Itong ipon. Bakit parang pamilyar to? Anong pangalan mo? Suzy. Nagkita na ba tayo somewhere? Bibiro po si Mr. Lee. General Lee, siya ang bagong tagapaglinis. Kusang pumasok sa iyong opisina. Papalisin ko siya ngayon. Hindi. May umawak sa mga gamit ko. Marahil ay dahil sa tagapaglinis. Hanapin ko siya ngayon. Daddy! Daddy! Sinong tinatawag ng daddy? Wala man lang girlfriend si Mr. Lee. Bakit sinabi ng bata na ikaw ang kanyang ama? Ngunit si Mr. Lee, ang batang ito, parang ikaw. Ikaw ang tatay ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang pangalan ko ay Su Davao. Ako ay 5 taong gulang. Si Davao. Daddy, miss na kita. Bakit siya nandito? Davao.
Bakit ka nandito? Yung panggulang ng batang ito, hindi kaya nung gabi ngayon. 6 na taon na ang nakalipas. Tinawag niya akong daddy. Anong nangyayari? Paumanin generally. Anak ko siya. Sobrang namiss lang niya ang kanyang ama. Pero mami, siya ang daddy ko. Bakit hindi mo ako hayaang makilala siya? 6 na taon na ang nakalipas. Nagkita na ba tayo? Nasa ibang bansa ako noon. Imposibleng nagkita. Halika na. Daddy, hahanapin kita ulit. Alamin ang kanyang mga detalye. Mami, saan tayo pupunta? Yung kindergarten. Ngayong hapon, pupunta tayo sa nursing house. Tara na. Hindi man lang marunong uminom ng tubig. Sasaktan kita nga sa mamatay. Huwag mo siyang saktan. Pasaway? Tigil! Mami, binubuli niyang matandang babae. Isang tagapaglinis ang nangas na pigilan ako? Trabaho ko ito. Kung hindi, ipapalam ko sa iyo. Ano ang silbi ng pag-apis sa mga matatanda at bata? Depende kay President Lee. Ako ang itinalaga niya mag-alaga sa matandang babae. General Lee? Hindi mo kilala si General Lee? Siya ang presidente ng Lee Group, Lebey. Kahit sino ka man, huwag mong abusuin ang mga matatanda. Wala kang pakialam. Gusto mo ng tubig? Tama? Bibigyan kita. Inumin mo ito. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot, Lola. Ililigtas ka ni Davao. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang nurse ay magkaroon ng pagmamahal. Napakasama mo. Hindi ka karapat-dapat sa lahat. Hindi ako karapat-dapat? Ikaw ba isang tagapaglinis ng karapat-dapat dito? Hindi itong lugar para sa iyo. Umalis ka dito. Mami, sinaktan niya ako. Hindi siya pwedeng makasama ni Lola. Inabuso mo ang matatanda? Irereklamo talaga kita. Manglakas loob ka? Kung mawawalan ako ng trabaho, hindi pa ako tapos sa iyo. Direktor! Ano ang lahat ng kaguluhan? Inabuso niyang lola ni Mr. Lee. Ikaw? Direktor, napakasama ng tagapaglinis na ito. Hindi lamang yung binuhusan ng tubig ang matanda, kinapas pa niya ng walis. Hindi nananakit ang nanay ko. Ikaw ang nanakit sa matandang babae. Direktor, sinabuyan din niya ako ng tubig sa mukha. Hindi ka mula sa aming nursing home. Oo. Napadaan lang ako. Hindi ko matiis ang pambubuli niya sa matandang babae. Direktor, huwag makinig sa kanyang kalukuhan. Ang buhay ay tiyak na hindi katulad ng inaasahan. Pinupuntiri ang mga matandang ito na walang kakayahang lumaban. Ang pagiging ina, maging mabuting huwaran para sa inyong mga anak. Talagang dinala ang bata para ibuli ang mga matatanda. Bakit ka nakikinig sa isang bahagi lamang? Si Zhao Zhang ang tagapag-alaga na itinalaga mismo ni Pangulong Lee. Titiwala ba ako sa'yo? Isang nurse na katulad niya? Inaabos ang matanda? Magdudulot lamang ito ng higit na pinsala sa pasyente. Direktor, gumagawa siya ng gulo at hulihin siya ngayon. Mga security guard, halika kayo rito, bilis! Ang tagapaglinis na ito ay gustong saktan ang matandang babae na si Lee. Hulihin niyo siya agad. Anong ginagawa mo? Ilabas niyo! Imbestigahan itong mabuti. Tingnan kung anong gusto niyang gawin. Pakawalan niyo siya. Mr. Lee, gusto niyang saktan ng matanda. Kakausapin kita mamaya. Inimbintahan ko ang nangungunang eksperto para gamutin ang aking lola. Ito ang medical record ni Mrs. Lee. Medyo maluba ang pinsala sa utak ng matandang babae. Natatakot ako na baka hindi na siya magkamali. Bakit wala kang magawa? Ang pinsala sa utak ay hindi maibabalik. Dapat maghanap si Mr. Lee ng tao na kayang alagaang mabuti ang matandang babae. General Lee, gagawin ko talaga. Aalagaan kong mabuti ang matandang babae. Alagaan mong mabuti ang aking lola. Talagang tatasan kong sweldo mo. Salamat, Mr. Lee. Bakit mo inaabuso ang lola ko?
Kailangan mong malinawan ito. Hindi ko inaabuso si Mrs. Lee. Siya ito. Mr. Lee, gusto niyang saktan si Mrs. Lee. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang direktor. Kung hindi ikaw, bakit ka hinihuli? Kaya, hayaan mo ang matandang babae. Gumising at sabihin sa'yo ng personal. Anong gusto mong gawin? Sinasabi ko, nakakarismaya ang babaeng ito. Particular niyang pinupuntere ang mga masakit na matatanda upang ilabas ang kanyang galit. Ang lakas ng loob mong abusuin ang lola ko, ipadala siya sa kaukulang departamento. Sandali lang. Hindi mo ako mapagkatiwalaan. Ngunit dapat mong paniwalaan ang sinasabi ng matandang babae. Magsalita ng walang kwenta. Kahit ako wala akong magawa. Sino ka ba? Generally, huwag mo siyang hayang gawin ito. Maaari siyang mamatay. Pigilan mo siya ngayon. Kung may mangyari man sa mata ng babae, huli na para magsisi. Bakit ako maniniwala sa'yo? Nawala ng mahal ang matandang babae dahil sa stroke. Walang malaking problema. Kaya ko siyang pagalingin. Galing ni nanay! Na-stroke nga ang matandang babae. Ngunit ang pinsala sa utak ay napakalubha. Paano mo siya makakabawi? Ang magic ng Chinese medicine, hindi isang bagay na kaya mo. Huli lang kung hindi natin siya bibigyan ng acupuncture. Hindi pwede ang acupuncture. Gusto mong mamatay? Huwag mo kaming idamay. Ipagpaliban mo pa, talagang mamamatay ang matandang babae. Hindi pa rin nagigising matandang babae. Huliin siya agad! Nagdulot ka ng malaking problema. Huwag niyo siyang hayaan makalayo. Imposible. Tarantala ang matandang babae. Ang paglalapat ng acupuncture, pwede siyang manatiling gising. Bitiwan mo ang aking ina! Bitiwan mo ang aking ina! Pagkawalan niyo siya. Bitawan mo ang aking ina! Bitawan mo ang aking ina! Pagkawalan niyo siya. Lola, gising ka na? Nagising ang matandang babae. Nagkataon lang. Kung hindi ako nagising, papahirapan ako hanggang mamatay. Lola, makakaasa ka. Talagang hahanapin ko ang taong umabuso sa'yo. Mrs. Lee, gusto kanyang saktan. Buti na lang at natuklasan ko. Sinabuyan niya ng tubig ang mukha mo. Kinapas ka rin niya ng walis. Nawalan ako ng malay. Ngayon ay gising na. Pakawalan niyo siya agad! Pakawalan niyo siya agad! Pakawalan mo siya agad! Lola, halos saktan ka niya. Sino nangigtas sa akin? Sino ang nananakit sa akin? Alam kong marina sa aking puso. Kung hindi nila ako niligtas, posibleng pinatay na nila ako. Mrs., nagkakamali ka. Hindi ako! Hindi ako! Sa tingin mo ba wala akong maaalala? Ikaw pala? Ako? Nagkamali ako! Mr. Lee, alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ibaba mo siya. Turuan siya ng leksyon. Isumite sa mga kaugnay na departamento. Mr. Lee, alam kong mali ako. Lumabas din kayo. Hindi ko inaasahan na magkakasakit ako. Napakatagal na. May asawa at mga anak ka pa. Lola, hindi sila... Daddy! Magkatulad. Daddy! Daddy! Pinaprotektahan mo kami ni Mami, di ba? Pareho. Talagang magkatulad. Abe, ang batang ito ay katulad mo ng kabataan. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Zida Bao. Tama ka, siya ay... Mrs. Lee, hindi mo naintindihan. Wala kami relasyon ni Mr. Lee. Abe, sila ang aking mga tagapagligtas. Sabihin mo sa akin, ang batang ito
Sa iyo ba ito? Lola, hindi naman talaga sila... Nakakapanghinayang. Ang aming Lee family, 3 malungkot na buhay, ayaw mong magpakasal. Kung sila ay mula sa pamilya Lee, kahit mamatay ako, magkakaroon ako ng kapayapaan sa isip. Mr. Lee, ng gabing iyon ay nasa bansa si Sully. Nanatili sa parehong hotel. Sumunod ka sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Mr. Lee! Igalang mo yung sarili! Anim ng taon ang nakaraan. May nagawa ako noon. Mga bagay na hindi ko makakalimutan. 6 na taon na nakalipas. Sinaktan ako ni Suzy at ng kanyang ina. Siya malaki ngayon. Mr. Lee, anong uri ng walang hiyang bagay ang ginawa nito? 6 na taon ang nakalipas. May nagawa akong mali. Kaya ngayon gusto kong bumawi. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Umalis ka! Sabihin mo sa akin, anak ko ba si Davao? Hindi mo anak si Davao. Sino kanyang ama? Isang hamak. Anong pangalan niya? Wala itong kinalaman sa iyo. Ayaw mo sabihin. O hindi mo rin alam kung sino siya. Gusto kong itanong kay Mr. Lee. Anong sama ng loob ko sa iyo? Susuriin ko ito. Kung anak ko talaga si Davao, dapat siyang bumalik sa pamilya Lee. Mami, anong ginagawa mo? Mami, bakit hindi mo ako pinakilala sa daddy ko? Davao, hindi mo siya tatay. Alam ni nanay na gusto mong hanapin si daddy. Pero may mas importanteng gagawin si nanay. Itago mo ay yung pagkatao. Sumali sa group ni Lip bilang tagapaglinis. Hindi ba para tulungan lang ako mahanap ang daddy ko? Hindi. Ito ay isa pang bagay. Nangako si mami sa'yo maghintay hanggang matapos ito. Hahanapan kita ng mabuting tatay, okay? Pero mami, may daddy na ako. Tatay, sinori ko ang gin bank. Tinutugma ko ang iyong mga gin. Ikaw ang aking ama. Totoo bang sinabi niya? Mga salita ng mga bata. Naniniwala ka sa sinasabi ng bata? Anong problema, babae? Nanay, si Sully, ang babaeng yun ay hindi papatay. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Patay na siya! Tingnan niyo para sa inyong sarili. Talagang hindi siya patay. Hindi ba si Libby yun? Ang bata sa tabi niya. Hindi, maaaring hindi siya ipinanganak ng taong yun. Hindi natin dapat hayaan silang magkasundo. Kung hindi, hindi maitatago ang nangyari noon. Sapagkat, kung may anak talaga ako, Sully, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Gusto ni Mr. Lee ng anak. Maraming gusto magpaanak sa'yo. Pero kung gusto mong kunin ang anak ko, imposible yan. Hindi ba kapatid ko ito? Paano ka naging tagapaglinis? Paano ako naging ganito? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang iyong apelyido ay Su? Ikaw ay mula sa aming pamilyang Su. Paano wala itong kinalaman sa atin? Mr. Lee, napakarangal ng katayuan mo. Bakit mo kasama itong tagapaglinis? Kung kinunan ka ng litrato ng isang reporter ngayon, magkakagulo. Magkapamilya kayo? Half-sister ko siya. Ngunit, matagal na siyang pinalaya sa pamilyang Su. Si Mr. Lee. Hindi mo pa alam? Sully, itong batang babae, ang buhay ay lubang malasuka. 6 na taon, walang asawa at buntis. Nagtataka ako kung kaninong bastardo ito. Anong sabi mo? Nabuntis siya? Ang kapatid ko, nagdala ito ng kahihiyan sa aming pamilyang Su. Hindi niya alam kung kaninong bastardo ang nabuntis niya. 6 na taon ang nakalipas. Biglang nawala. Akala namin patay na siya. Resulta, dilala pabalik ng kaunting ligaw. Sapat na bang sinabi mo? Ano? Nagdala ko ng kahihiyan sa pamilya Su. Bawal sabihin, sinira mo ang kainosentihan ng ating pamilya Su. Si Mr. Lee, dapat lumayo ka sa kanya. Kailan nabuntis si Sully? Kailangan kong malaman ng eksaktong oras. Mr. Lee, ito'y problema ng aming pamilya. Huwag ka nang sumali. Wala ka bang lakas na loob sabihin ito? Matagal na namatay ang sanggol sa aking tiyan! Salamat sa kanila.
Tanong ko sa'yo, kaninong ligaw ng batang ito? Hindi ako ligaw. May mga magulang ako. Panatiling malinis ay iyong bibig. Hindi ako ang suli ng nakaraan. Maaari mong gawin ang anong gusto mo. Ikaw? Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko? Ang lakas ng loob mong saktan din ako? Wala na akong natira. Anong kinatatakutan ko? Master Lee, nakita mo, siya ay isang asong babae. Umalis na kayo! Sa publiko, nagkakahiya talaga. Master Lee, mauna muna kami. Meron pang pagkakataon para turo siya ng leksyon. Hintayin mo. Dapat kong suriin ito kung anak ko ba sa Davao. Kamukhang kamukha ng batang iyon sa labi. Hindi naman talaga pwedeng anak niya to, di ba? Tingnan mo itong ulo. Tumutugma ito. 6 na taon na nakalipas. Hindi ako papayag na ma-expose ang nangyari noon. Hindi mo pa alam? Pagkatapos mong umalis, nagmana ako ng Sue Group. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, bilang presidente ng Sue Group, halika upang talakay ang negosyo kasama si Libey. Gusto mo maging cleaner? Saan hindi pwede? Magpaliwanag ka. Ano ang layunin mo sa paglapit kay Libey? Wala kang paki doon. Gusto mo bang makahanap ng ama para sa iyong anak? O nandito ka para magiganti kay Libey? Bakit? Nakonsensya ka? Anong layunin mo sa paglapit kay Libey? Bitawan mo ko! May kapis sa mata ko! Ede, mabulag ka! Pinaghirapan kong makuha itong lahat. Paano kung hahayang mo ito? Bitawan mo ko! Bumalik ka! Tanong ko sa'yo, anak ko ni Libey si Davao? Tanong ko sa'yo, anak ko ni Libey si Davao? Hindi. Noong gabi ngayon, ang lalaki ito ay hindi si Libey. Hindi ka naghahanap ng ama para sa'yo, anak. Kung ganun, bumalik ka para magigante. Tanong ko sa'yo, pag nalaman ni Libey, ano mangyayari sa iyo? Huwag kang maglakas loob sabihin kay Libey. Ayaw mo sabihin sa kanya? Marami akong paraan para turuan ka ng leksyon. Basagin mo ang sekreto kung paano pinatay ni Libey ang iyong ina. Dito mismo. Hindi mo ako maloloko. Ate, itong relic ng ina ni Mr. Lee. Bakit mo ito nasira? Bakit mo ginagalaw ang mga gamit ko? Mr. Lee, hindi alam ng kapatid ko na relic ito. Huwag mo siyang sisihin. Hindi ko nalagdag ang porcelana. Prename ako ni Suzy. Pumunta talaga ako dito para makipag-usap kay Mr. Lee. Hindi ako nandito para agawin siya sa'yo. Paano ka biglang nabaliw? Tumahimik ka! Mr. Lee! Sinagtan ni Suzy ang mata ko. Maaari mo ba akong tawagan ng doktor? Mr. Lee, huwag maniwala sa kanya. Sinaktan niya ang sarili niya. Sinabi niya ito para lang makuha ang iyong simpatya. Pinakaayaw ko sa mga sinungaling. Umayas ka! Pinakaayaw ko sa mga sinungaling. Umayas ka! Itigil mo ang pagmamakaawa. Mr. Lee, sobrang tuwa niya nung mabasag niya ang porcelana kanina at akala niya sa iyo ang anak niya. Gusto niyang parangalan siya ng kanyang anak, sinasamantalang pagkakataon. Totoo bang sinabi niya? Anong gagawin mo? Alam mo ba noong orientasyon, bawal hawakan ng mga gamit ko. Sinira mo pa ang gamit ng nanay ko. Sabi ko, hindi ako. Pinagbintangan ako ni Suzy. Ate, paano mo ko sinisiraan? Bakit ko hahawakan ang mga gamit ni Mr. Lee? Mr. Lee, sabi ng ate ko, siya lang ang pwedeng pumasok sa opisina mo. Pinapasok niya ako, kaya nagkakaslob akong pumasok. Suli, anong tingin mo sa sarili mo? Kahit na ako ay isang tagapaglinis, may dignidad din ako. Hindi mo ako pwede akusahan. Sadyang binasag ang relic na iniwan ng aking ina at ginamit mo ang anak mo para akitin ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Dahil hindi ka mapagkakatiwalaan. Mga gwardya! Kalad ka rin niyo sa palabas dito.
Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa opisina ko. Ang halaga ng porselana ay ibabawas sa iyong sweldo. Mr. Lee, ang sweldo niya, natatakot ako na hindi niya kayang bayaran. Hindi kayang bayaran? Pwes, mananatili ka sa lihabang buhay na may bawas ang sweldo at kompensasyon. Teka, bakit hindi mo linisin ito ng mabilis? Hindi ako makakita. Hindi ka makakita? Tutulungan kita. Nakikita mo na? Susie, kahit kailan hindi ka pa rin nagbago? Ang dumi ng opisina ko. Linisin mo ito ng mabilis. Pulutin mo ito lahat. Hindi lamang nagsilang ng pasaway? Gusto mo rin maging ama si Mr. Lee? Nasasaktan ako! Ay, sorry. Malamyang mga kamay. Dapat siyang tanggalin ni Mr. Lee para wala lang gulo mamaya. Tama ka. Sully, mula ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Sa trabaho, hindi ako kailanman nagkamali. Bakit ako papaalisin? Natatakot ako hindi mo pa alam saan lumugar. Matagal ka nang pinaalis sa pamilyang Sue. Ikaw isang hamak na tagapaglinis. Sino ka para tumanggi? Huwag mong ibuli ang nanay ko. Huwag mong ibuli ang nanay ko. Mami, okay ka lang? Daddy, sobrang dumudugo si Mami. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Anong tawag mo sa kanya? Binubuli mo ang nanay ko. Tuturuan ka ni Daddy ng leksyon. Manang-mana ka sa nanay mo. Sully, gusto mong gamitin ang iyong anak para ma-promote? Hindi nga alam ng mami mo kung sino ang daddy mo. Paano mo nalaman na si Mr. Lee ang tatay mo? Anong ginagawa mo? Mami, bumangon ka dali. Pasaway na bata, tuturo kitang makitungo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hindi tayo tinutulungan ng masasamang tao na gumanti. Mami, natapakan ba ng masamang babae ang kamay mo? Lumayo ka! Mr. Lee, sisirain nila ang Lee Group. So Davao, humingi ka ng tawad kay Susie ngayon. Tinutulungan mo ang masamang babae. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Dapat kang humingi ng tawad. Ang mga bata ay susunod lang pag dinidisiplina. Huwag niyong saktan ng bata. Lola! Mr. Lee, ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA si Sue Davao ay anak mo. Anak ko? Lee Bay, binasa ko ang report. Si Davao ay miyembro ng pamilya Lee. Bilis, ipakita ang ulat kay Lee Bay. Maghintay hanggang basahin mo ang ulat. Malalaman mo, naloko ka ng masamang babae. Nagkamali kayo sa amin ni Mami. Anak ko talaga si Davao. Paano ito posible? Hindi ka umamin noon. Ngayon, anong masasabi mo? Ang kaaway ko ay ama ng anak ko. Anong gagawin ko? Salamat sa Diyos, ang aming Lee family sa wakas may kinabukasan na. Reve, lagyan mo ng benda ang sugat ni Sully. Sully? Ikaw si Davao ngayon ay uwi na sa amin. Tignan mo kung malakas na bang ibuli ang nanay ko. Sinaktan mo si Sully? Ang Lee Group ay hindi na makikipag-ugnayan sa mga katulad niyo. Hindi ko siya na-friend, tita. Totoo ang sinabi ko. Sinisiraan mo na naman siya. Puputokin ko yung bibig mo. Halatang basura ang pinagbubuntis niya. Paano siya naging anak ni Mr. Lee? Ang ulat na ito ay peke. Si Davao ay hindi niya anak. Nakita ko ang lahat. Unang para na ito ay peke. Ano pa bang gustong gawin ng masamang babae? Daddy, sipahin mo siya. Ang aming Lee family, hindi itong lugar para magwala ka. Umalis ka dito. Huwag kang mag-alala. Ang ulat ng pagtatasa na ito ay peke. Itong nasa itaas, walang selyo mula sa katawan ng sertipikasyon. Anong halaga kung ito ay nakatatak o hindi?
Ang pinakamahalagang bagay ay si Davao, ito ang anak ng aming pamilya Lee. Siyempre, ginagawa nito. Matandang ginang, sa tingin mo, napakabata ni Sully? Pero naging posible iyon. Tapos gusto maging tagapaglinis? Ipinakita nito na si Sully, masipag at simple. Hindi tulad na isang diwata na katulad mo. Nilalapitan niya ang lahat, siguradong may layunin. Anong ibig mong sabihin? Gusto lang niya na si Libby at Davao magkakakilala. Si Davao ay anak ni Mr. Lee. Ano ang kailangan upang pikiin ito? Ang ulat na ito ay galing sa akin. Actually, gusto niya makahanap ng ama para sa anak niya. Ngunit si Davao ay hindi mula sa pamilya Lee. Kaya siya ay nagpapanggap. Sully, sabihin mo sa kanya ngayon, hindi ito peke. Hindi ko pinake ang appraisal report. Sa katunayan, hindi ko nga alam kung kailan ito nagawa ni Libby. Medyo magkatulad ng acting dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Kailangan mong magtiwala sa mga salita ng ahensya. Ito ang ulat mula sa appraisal agency. Walang selyo kahit sino ay maaari magpeke. Mr. Lee, iminumungkahi kong dalhin mo ito sa isang ahensya ng pagtatasa. Isang malaking bagay, mas mabuting magtanong ng malinaw. Libby, tawagin mo itong ahensya. Hayaan siyang isok ang ideyang ito. Nagkamali ako. Ito ang totoong appraisal report. Ako ang direktor ng Appraisal Center. Ito ang totoong appraisal report. Anong resulta? Kailangan pa bang itanong? Maaaring hulaan ito. Si Davao ay hindi mo anak. Davao, ito ang aming pamilya Lee. Hindi na ako papayag na ibuli mo pa siya. Matandang ginang, si Sully ay kapatid ko. Ako lang ang may alam sa totoo niyang pagkatao. Yung taon na yun ay sobrang landi niya. Ngayon, wala nang kakaalam kung sino ang ama ng bata. Ang pagkakaroon ng anak sa lawas ng kasal ay mahirap. Kapatid ka niya, hindi lang sa di mo siya tinulungan, pero nagsalita ka din ng masasamang salita sa kanya. Matandang ginang, hindi mo ako naiintindihan. Si Mr. Lee ay walang asawa at mayaman. Ilang babae ang gustong pakasalan siya, pero wala siyang pakialam. Nakita ni Sul ang puntong ito. Kaya naman, dinala niya si Davao para makalapit ni Libby. Huwag mong sirain si Sully. Mabait siyang tao. Mayroon akong mabuting hangarin. Hindi ko kaya makita na iyong pamilyang Lee ay nagpapalaki ng anak ng iba. Kalokohan. Kaya kong palakihin ang sarili kong anak. Kung gayon, bakit ka gumagawa ng peking ulat? Ano ang gawa? Hindi ko alam yan. Hindi alam ng iba. Hindi ba nila alam? Ang lalaki ng gabing iyon ay hindi si Mr. Lee. Ang kapal na mukhang banggitin ang nangyari noon. Sa pangit ng ginawa mo, wala na akong masabi. Tama na, huwag na magtalo. Anong huling resulta? Mr. Lee, hindi mo anak si Davao. Sa pagitan niyo, walang relasyon ng magulang at anak. Paano ito posible? Nakikita ko sa report. Si Davao halatang anak ito ng pamilya naming Lee. Ang aming mga resulta ay hindi maaaring magkamali. Matandang ginang. Tingnan niyo. Paano? Si Libby at si Davao. Mukhang magkapareho. Paano hindi sila mag-ama? Hindi ako naniniwala. Matandang ginang. Ang magkamuka ay walang ibig sabihin. Ang DNA test ay ang pinakamahusay na patunay. Mabuti naman si Davao hindi anak ni Libby. Kundi, ang paghihiganti ko ay magiging mahirap. Bakit nagkamali ang appraisal report? Hindi ko rin alam. Nalaman kong napalitan ang ulat ng pagtatasa, kaya pinadala ko ito agad. Hindi ba't dahil may naghahanap ng ama para sa kanyang anak? Gumawa ka ng peking ulat. Hindi. Nakikita ko. Siguradong may gustong pigilan ang pagtatagpo ng mag-ama sa isa't isa at sinasadyang saktan si Sully. Matandang ginang, sa DNA test na ito, paano siya na-firm ng isang tao? Alam kong sabi kang makahanap ng ama para sa iyong anak, pero dapat dali ng bata upang hanapin ang biological na ama. Sa halip na hanapin si Mr. Lee, napaka-calculate mo. Sully, sabihin mo sa akin, binago mo bang resulta? Hindi ko ginawa. Sinabi pa rin na hindi. Sa kabutihang palad, ang ulat ay naihatid sa oras. Kung hindi, magpapalaki ang pamilyang Lee ng anak na galing sa iba. Sa panahong iyon, ang ari-arian ng pamilya ay mahulog din sa kamay niya. Totoo bang sinabi niya? Tatanungin kita ulit. Binago mo ba ang ulat ng pagsisiyasat? Hindi ko nga alam kung sino ang gumawa ng appraisal report. Paano ako lilipat? Si Sully ang tinutukoy ko. Hindi ganoong klaseng tao. Okay. Ayos lang. Ate, tapos sasabihin mo sa akin, yung lalaking yun, ng gabing yun, si Mr. Lee ba?
Hindi siya. Mali ba ang naaalala mo? Pwede ba? Hindi ba, Abby? Matandang ginang, alam kong sabi kang magkaroon ng mga apo. Pero inamin niya mismo ang lalaking ng gabi iyon, hindi ito si Mr. Lee. Pagkatapos, ay natural itong ligaw na bata ay hindi anak ni Mr. Lee. Tanggal ka na. Mangyaring suriin sa lalong madaling panahon. Masusunod, Mr. Lee. Hello, Miss Suzy. Si Pangulong Lee ay abala. Mali yan. Ito ay 1 milyon. Gumawa ng isa pa. Iulat ng dalawa ay hindi magulang at anak. Huwag tatakan. Malinaw. Gusto kong makita na mawalan kayo ng pag-asa. Dad, masyado mo akong binigo. Para hindi tayo makilala. Ginawa niyo pa ganitong bagay. Mami, alis na tayo. Ayokong manatili sa masamang babaeng ito. Ang nanay mo ang masamang babae. Hinaktan ako na munting pasaway. Ngayon, gusto mo agad umalis? Huwag mong hawakan ang anak ko. Kinukonsinti mo ang iyong anak. Bilang tiyahin, tutulong akong disiplinahin siya. May masama kang puso. Wala kang karapatan magsalita tungkol sa disiplina. Mas masama ang puso mo. Ikaw ay masakit, kumakapit sa mayayaman at sumisipsip ng parang linta. Ito ay problema ng pamilyang Lee. Labas ka na rito. Matandang ginang, tinutulungan ko ang pamilya Lee niyo ng isang malaking pabor. Bumabati ang suro sa manok ng maligayang bagong taon. Nakikita ko, wala kang magandang intensyon. Umalis ka na. Aalis na. Mr. Lee, babalik ako para talakayin ang negosyo sa susunod. Mr. Lee, hindi pwedeng mawala sa amin ang trabahong ito. Maaari po bang huwag akong tanggalin? Mami, hindi nila tayo nakikilala. Bakit tayo dapat nanatili dito? Davao, may importanteng gagawin si Mama. Hindi pa tayo pwedeng umalis dito. Lola, nagsusumikap ang nanay ko para palakihin ako. Maaari mo ba siyang tulungan? Mr. Lee, hindi talaga ako mabubuhay kung wala ang trabahong ito. Maaari bang hayaan niyo muna ako manatili? Ang lakas ng loob mong gamitin ang anak mo para makuha ang simpatiya ng lola ko. Baka manipulatibo mo. Ang lakas ng loob mong gamitin ang anak mo para makuha ang simpatiya ng lola ko. Baka manipulatibo mo. Hindi ko. Bumarason ka pa. Muntik na akong mahulog sa pakulong mo. Akala ko talaga may anak na ako. Hindi ko hahayaan. Kilalanin ko ni Davao na bilang ama. Hindi ngayon at hindi sa hinaharap. Mabuti yan. Bitawan mo siya. Kung tatanggalin mo siya, hindi na kita tatanggapin bilang apo. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat, Mr. Lee. Itatak mo ito sa iyong utak. Mula ngayon, bawal kang pumasok sa opisina ko. Si Sully ay isang mabuting tao. Hindi ako nagkakamali. Kahit na hindi mo biological na anak si Davao, huwag mo siyang sasaktan. Pero Lola, sinadya niyang basagin ang relic na iniwan Nina. Pinagbintangan niya rin si Suzy. Muntik na akong maloko na alagaan ng bata para sa kanya. Si Sully ay naglilinis ng iyong opisina araw-araw. Bakit hindi pa nahulog noon? Nahulog siya nang dumating si Suzy. May hinala ka ba kay Suzy? Hinihiling kong huminahon ka. Huwag mahulog sa bitag ng ibang tao. Maling ako sanang isang mabuting tao. Ipakita mo sa akin ng CCTV. Masusunod. Mr. Lee, nasuri ko na. Sino nagsisinungaling? Si Sully. Dalhin si Suzy sa opisina. Hindi ba't dahil gusto niyo manirang puri? Sully, napakagaling mo. Kawawa naman. Mas matalino si Suzy sa'yo. Nakita kong iyong panglilinlang. Sang Xiangme, sa kompetisyon ng ama at anak, sigurading dadalo ang iyong ama. Tulungan kitang makuha ang unang ranggo. Bakit hindi mo ako hayang magparehistro? Kasi sa kompetisyon na kinakailangan ang pagkikipag-ugnayan ng magulang. Wala kang ama, ang iyong ina walang alam. Anong silbi ng pagparehistro para sa iyo? Ang iyong ina ay nakikitungo sa basura. Hindi ka dapat makipaglaro sa amin.
Nagtatrabaho ang nanay ko. Guro, hindi mo ba alam na ang trabaho niya ay marangal? Siyempre, nagsisinungaling siya sa'yo. Walang kwenta ang nanay mo at naglakas loob ka pang maglaro ng magandang laruan. Hindi mo ito deserve. Huwag mong salakayin si Xiaome. Alam mo ba kung sino ang kanyang ama? Ang aking ama ay si Mr. Sung ng Lee Group. Sinong nangbubuli sa anak ko? Siya. Isang bastardo na walang ama. Guro Wang, tawagin mo ang kanyang ina para humingi ng tawad sa akin. Ikaw maliit na bastardo? Nagka-problema ang anak mo sa kindergarten. Halina, dali. Guro Wang, nasabi ko na, huwag hayaan ng mga taong mababang antas. Ang aking anak ay nasa parehong klase. Kung may mangyari man sa anak ko, gusto kong pagbayaran niya ang buhay niya. Huwag kang maglakas ng loob na saktan pa ako ulit. Katulad ka lang ng mga laruan mo. Karapat dapat ang tapakan ng anak ko ang mga laruan mo. Ibalik mo sa akin! Ibalik mo sa akin! Magsaya ka. Napaka-interesadong larong ito. Sirang laruan lang yan. Talagang mahal ba yan? Pinili ito ng nanay ko para sa akin. Anak talaga siya ng tagapaglinis. Wala akong nakitang maganda. Itong laruan, hindi ito sa nanay mo. Pinulot ito sa tambakan ng basura. Hehehe. Masakit ba? Kung magmamakaawa ka, pakakawalan kita. Huwag kang mangarap. Gusto mo ba sumali sa kompetisyon ng ama't anak? Tutulungan kita. Anak, ang kindergarten na ito ay kabilang sa Lee Group. Sasabihin ko sa tatay mo, huwag hayaang lumahok ang maliit na basurang ito. Huwag mo nang pakialaman si Mr. Sung. Na-disqualify ko na siya sa registration. Ikaw ang guro ni Sung Xiangmei. Ikaw din ang aking guro. Bakit hindi pantay? Pinabuli niya ako. Kung kasing galing ni Mr. Sung ang tatay mo, hindi ba kita papayagang magrehistro? Ang lakas ng loob mong itulak ang anak ko? Hindi mo ba nakikita nagsasaya ang anak ko? Ikaw, maging masunurin ka lang. Maging laruan ka para sa aking anak. Anak, ituloy ang paglalaro. Salamat, nanay. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit mo binubuli ang anak ko? Kakabalik mo lang galing sa pagpulot ng basura? Madumi ka. Lumayo ka sa amin. Baka madumihan ang damit ko ni hindi mo kayang bayaran ng isang buwang sweldo. Tabaw, ano nangyayari? Mami, gusto kong sumali sa competition kasama ka. Sabi nila hindi ako qualified. Mali ba ako? Wala ring ama si Le Shishi. Bakit siya makakasali? Kakahiwalay lang ng mga magulang ni Le Shishi. Hindi ibig sabihin na wala siyang ama. Ang ama ni Le Shishi, nag-sponsor din kami sa kindergarten. Hindi tulad mo. Siguradong hindi alam ng kanyang ina ang pag-moderate. Ito ay dapat pinag-isipan. Nanganak lang kahit ng tatay hindi alam kung sino ito. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ang aking ina pinakamahusay sa mundong ito. Masyado kang arugante. Walang kalidad. Ang kalidad ay para sa mga taong may katayuan. Sa mga basurang tulad mo, hindi na kailangan gumamit ng kalidad. Ikaw, ang basura ay dapat tapakan. Ibalik mong laruan sa anak ko. Ika'y basurera. Ang lakas ng loob mong hawakan ng anak ko. Hintayin mo ako. Asawa, punta ka dito dali. Tulungan mo akong palisin ng isang tao. Ikaw maliit na bastardo na walang ama, maghintay ka lang. Ang anak ko, nakapasok siya base sa grades niya. Bakit siya papalisin? Dahil tatay ko si Mr. Sung, nang donate ang asawa ko ng 1 milyon sa kindergarten. Anong maaari mong maibigay? Pagwawalis ng basura? Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, lumuhod kayong mag-ina. Humingi kayo ng tawad. Sa anak ko. Narinig mo ba yon? Lumuhod kayo. May tatay ako. Ang aking ama ay ang presidente ng Lee Group, si Li Bei. Paano mo siya naging tatay ang presidente ng Lee Group? Punong-puno siya ng kalokohan sa murang edad. Paglaki nito, siguradong basura rin. Huwag kang magsinungaling. Wala ka talagang ama. Dabaw, huwag mo nang banggitin si Li Bei. Hindi mo siya tatay. Pero daddy ko siya. Huwag mo na ulit sasabihin. Magagalit si Mami. Ibigay mo sa akin na yung telepono. Mami, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Inihambing ko ito sa kanyang genetic database. Genetic match ako sa kanya. Daddy mo talaga si Li Bei?
Ito kaya ang taong 6 na taon na ang nakaraan? Siya talaga? Mami, maaari ba siyang pumunta turuan sila ng leksyon? Pero, ang daddy mo, ano ang binubulong mo? Kung natatakot ka, lumuhod ka. Sinong nagbubuli sa anak ko? Asawa ko, silang dalawa. Nagtatrabaho ka bilang isang tagapaglinis sa ligro. Napakahusay. Tanggal ka na! At iyong anak, hindi siya karapat-dapat na makasama sa iisang kindergarten. Tama yan. Matatanggalin ang anak mo. Mr. Lee, maligayang pagdating sa pagbisita sa aming kindergarten. Kailangan lumuhod sila ni Daddy. Lumuhod sa akin at humingi ng tawad. Tamang anak ko. Huwag mong ibuli ang anak ko. Umalis ka sa daan ko. Lumuhod. Lumuhod para sa akin. Ako ay anak ni Libby. Hindi mo ako mabubuli. Sabi mo, anak ka ng CEO. Hindi kayo karapat-dapat. Lumuhod ka pa rin sa akin. Anong kaguluhan doon? Puntahan natin. Anong nangyayari? Mr. Lee, itong munting pasaway, nagsasalita na kung ano-ano. Sinasabing anak mo daw siya. Ang ganitong uri ang sisira ng reputasyon mo. Oo, Mr. Lee. Kung malalaman ng media na may nangyari sa inyong dalawa ng tagapaglinis, masisira ang reputasyon mo. Babagsak din ang presyo ng stock. Ikaw na naman? Ngayong nandito na si Mr. Lee, ibunyag mo ang tunay mong anyo. Suli, binabalaan kita. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi, magbabayad ka. Daddy, galing ito sa genetic database. Magkatugma tayo. Anak mo talaga ako. Mayroon ka rin kakayahan yan? Computer genius ka ba? Gusto mong paniwalaan kung peking detalyeng ito? Malinaw na pinakita ng huling pagsusuri ang resulta. Hindi tayo magkaano-ano. Ang huling ulat sa pagtatasa ay nagkamali. Tumigil ka! Dikit ang dikit kayo sa akin. Nagsasayang lang kayo ng oras. Kunin mo ang anak mo at mawala ka sa harapan ko. Ayoko na makita kayo ulit. Sabi ko sa'yo kanina, isa kang pasaway ng walang ama. Sigurado ang tatay niya isa ring uri ng basura. Naglakas loob pang gumawa ng kwento. Hindi kayo pinarasuhan. Hindi ako papayag. Daddy, nag-aapi sila ng mga tao. Hindi ako tatay mo. Mas gusto mo maniwala sa sinabi ng iba kaysa paniwalaan kami? Huwag mo siyang turuan ng mga ganitong bagay ulit. Bitawan mo ang mami ko. Hindi kita papatawarin at tatanggalan. Hindi ka karapat dapat na maging ama ni Davao. Bitaw. Ayoko nang makita ka kahit kailan. Davao, hintayin mo si mami. Mag-ingat ka, Davao. Davao? Davao? Davao! Gumising ka! Davao! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Walang may gusto sa aksidente. May mukha ka pang magsabi niyan? Kung hindi mo sana ginalit si Davao, walang mangyayari sa kanya. Kung may mangyari kay Davao, malalagot ka sa akin. Marahil ay gusto niyo ako maging ganap na ama. Bata pa lang si Davao, nananabik siya sa pagmamahal ng isang ama at napagkamalan ka, maaari mong tanggihan. Ngunit hindi na kailangang maging malupit. Dahil yan sa mali mong gabay. Hindi ako ang kanyang ama. Dapat ba akong matuwa? Pasensya, pero hindi ikaw ang ama niya. Kung importante sa'yo si Davao, dapat mas lalo mo pa siyang pinapakausap sa kanyang ama. Problema namin ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Umaasa ka ba sa akin sa lahat ng posibleng paraan? Gusto mo bang palakihin ko ang anak mo para sa'yo? Hindi na kailangan. Kung hindi mo lang niloko si Davao na ako ang kanyang ama at binigyan siya ng pag-asa, paano siya di madidismaya? Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang mga iyon. Isang munting bata, hindi mo tinuturuan pero madaming anak. Dahil si Davao ay isang henyo, hindi mo maiisip yun. Oh, nurse, kamusta ang anak ko? Ikaw ba ang nanay ng bata? Ang bata ay nasa malubang kalagayan. Ginagawa ng mga doktor ang kanilang lahat na makakaya. Halika at pumirma ka muna.
Masamang balita, masyadong maraming dugo ang nawala sa bata. Sabi ng doktor, malubhang kalagayan niya. Ibig sabihin, kulang ang dugo ng bata? Oo, kung walang pagsasalina ng dugo, natatakot kaming huli na ang lahat. Kung ganun, isalin ang kanyang dugo. Ang bata ay may RH blood type. Nauubusan na ng plasma ang ospital. Kahit mag-adjust kami ngayon, natatakot kaming hindi siya makapaghintay. Ang apo ko ay may RH blood type. Gamitin mo na lang ang dugo niya. Hindi pinapayagan ang pagsasali ng dugo sa pagitan ng ama at anak. Magdudulot ito ng hemolytic reaction. Masisira ang mga organo ng bata. Posible din mamatay. Hindi siya ang ama ni Davao. Hindi sila kadugo. Madam, huwag kang magbiro. Magkamukha sila ng bata. Huwag kang mag-alala. Nagpa-DNA test sila. Walang relasyon. Sige, sumama kayo sa akin. Huwag ka muna umalis ka agad. Sige na. Ginawa ni Sully lahat ng paraan. Kakarating ko lang sa kindergarten. Iniisip ng lahat na ako ang ama ni Davao. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan yan. Buhay ng taong nakataya. Bakit hindi ka pumunta agad? Baka itong plano ni Sully. Mahal na mahal ni Sully si Davao. Paano niya isasakripisyo ang bata? Hindi ko alam ang away niyang dalawa. Ngunit ang bata ay nangangailangan na ng pagsasali ng dugo. Iniligtas ako ni Davao at Sully. Isipin mo na lang ito. Pasasalamat ko sa kanila. Sige na, pumunta ka na. Tara na, bago pa mahuli ang lahat.